Oh. Magtitingin na naman tayo. Tayo ko yan. Ito, mayroon tayo kasama si Jonah. Yes. Ika, may message ka, Marvin? Meron kuya eh. Ako, pag naubusan kayo, doon na lang. Oo nga kuya. Dito na. Hindi kuya, di ba? Alam po natin kuya. Diyan na, dito kayo na yun. Nalipat po para medyo ma-pick up. Yung sound. Si kuya, di ba? Alam po natin. 2023 is very crucial year. Dito. Marami po talagang nagantay for this past. Ito mga nakarambuan na antayan sa Panginoon. At pero tayo, 31 years na. na. Po, pero pagdating sa pag-aantay, kuya, tayo talaga. Yung, kumbaga kung merong pangalawa eh, tayo. Di yata ang pangalan ng barkada nyo, Antichrist. Opo, Antichrist. Kasi nga yan, kuya, nakuha namin sa inyo dahil nga talagang kung antayan lang ang usapan, kuya, bagamat wala pa kami 1992, kayo talaga yung number 1 na nag-antay, di ba? Dahil nga po nabasa na kwento nyo, na isi-share nyo sa amin yung history ng church ng pag-aantay na to. For the last 31 years na kuya, no? Almost nag-aantay tayo. At talagang medyo binabakapan nyo to kuya lagi ng mga ebidensya para talaga mag-antay ka. O mag-antay ka. Kuya, nandun na tayo sa tungki. O baga, nandun na tayo sa pinakadulo. Lahat na mga evidence. Dito, nagtambakan na ngayon ito eh. Tayo na to. At ang remaining days na lang, kuya, weeks na nga lang. Days na lang, kuya. Days lang. Ano ngayon eh, December 27. Tama? Oo, kuya. So, pag ganyan na yung panahon, kinakabahan ako, excited na hindi ko maintindihan. Alam mo bakit? Kinakabahan kasi, ito, malilibak na naman ako. Hindi dumating si Lord. Anyway, sanay na tayo, professional waiter tayo. Pareho tayong trabaho eh. Ikaw, nag-waiter ako. Waiter no, nag-waiter ako. Waiting sa Panginoon. Waiting sa Panginoon, kuya. Pero, balik, ano yan ha, very ironic kasi ang nature ko hindi ganun eh. Ang nature ko talaga, active ako sa lahat ng aspeto ng buhay, business, politics. Aktividad mo kuya, no? Kung bakit ako sa Panginoon yung parang destiny na yata yun. No? So, very ironic. Hindi ko talaga, hindi ako religious na tao na parang wala nga ako religion. Nung araw, Catholic. Anyway. Sige, sorry ang ibig sabihin. So, kuya, ang gusto ko lang kuya ngayon, syempre kuya, andun yung mixed emotion namin kuya. Di ba? Paano kung di darating? Paano kung eto na? So, kuya, paano nyo kami ngayong dadalin dun sa pinaka feeling na whatever happened, sa Panginoon tayo. Hindi tayo pinabayaan ng Panginoon. Marami akong nasa isip, pero mag-share muna ako ng konting theology. Alam niyo yung mga salitang amillennialism, diba? Post-millennialism, pre-millennialism. Tandaan nyo, hindi lang ako eschatologist. Linya ko rin yung doctrine, diba? Okay, so eschatology. Eschatology muna. Sa eschatology, in Doctrine of Future Things, meron tinatawag na pre-millennialist. Ang weakness ng pre-millennialist, yun, negative muna tayo. Pinupulayan yan ng mga amillennialist na hindi nag-contribute ang mga pre-millennialist sa sibilisasyon dito sa daigdig. Lalo na nitong mga huling kapanahunan, Age of Enlightenment hanggang ngayon. Bakit? Kasi yung mga amillennialist, ang tendency nila, yung parang nakasakay sa barko, tapos nasusunog yung barko, they abandon the ship. Okay? Ayaw nila magpinta, ganito. Ayaw nila mag-swab the deck. Ayaw nila ayusin yung barko kasi ang worldview nila, parang ang daigdig at ang barko yung isa. Lulubog lang ang daigdig, maguguna na. Last days na yun. Tapos pag magbibusiness ka ba, makikialam ka ba sa economic, social, education, wala, it's no use. Diba? So, mga millennialists, binubuli ang mga pre-millennialists noong araw pa sa mga ganyang konteksto ng kaisipan. Wala kayong silbi sa lipunan kasi puro kayo antay. Hindi nyo pagbutihin ng lipunan para makita yung ningning ng gospel. Parang yan. Ang puna naman ng mga pre-millennialists sa mga millennialists, kayo, makasanlibutan eh. Makasanlibutan kayo. Puro kayo business, puro kayo politics, puro kayo involvement dyan sa kung ano hindi dapat ma-involve yung mga Christian kasi radical tayo, dapat talaga makalangit tayo, mga ganun, di ba? So, ba't kayo numpisahan doon yung sagot doon sa tanong mo? Kasi marami pa, kaya lang doon muna ako mag-concentrate. Kasi ako, pre-millennialist, pero millennialist din.
Premillennialist ako sa pag-aantay sa Panginoon, moment by moment, di ba? Day by day. Pero, habang nag-aantay ako, millennialist ako sa kilos. No? Yung, di ba, sabi ko, sa inyo, occupy till Christ ka, nasa Bible. O kung businessman ka, mag-business ka for Christ, no? For the glory of God. Di ba, Dick? Kung ikaw ay professional, halimbawa, abogado ka, doktor ka, okay, basurero ka dyan. Then, maging best na ano ka, waiter ka, waiter. Yun, hanggat habang nag-aantay sa Panginoon. No? Para din sa welfare ng church, na kung saan dapat wala magutom dyan, dapat hindi tayo mabuli dahil sa ating katamaran. Okay, Hindi tayo nape-persecute kuya Oo, dahil sa minsan katamaran. nape-persecute tayo, hindi dahil sa Panginoon. Oo nga po. Nape-persecute tayo dahil sa masamang ugali, tamad lang tayo. Ayaw ko yun, ayaw. So yan ang sinasabi ko, kahit na premillennialist ako, hindi ko ugali yung nagtatamad. Okay? Kasi gusto ng Panginoon, occupy in Christ. Sabi nga ni Paul, huwag pakainin yung tamad. Diba? So yan, dahil lang. Kaya lagi ko yung tinutulak na magtrabaho kung kaya nyo. Yes, Kung hindi naman, hindi magtatrabaho kami para sa inyo may sakit. Ganun tayo. So, busy. Laging busy. Waiting for the Lord at the same time. Malay mo, kung di darating ang Panginoon, di ba? Hindi tayo nakatulala, hindi tayo nalilibak for natin. Kasi minsan nalilibak tayo dahil nga sa minsan di tayo, alam mo na, lahat ng itlog nilagay sa isang basket. Nagantay, walang elan dumating, nililibak tayo. Yan, ganyan, naghintay kasi kayo. Di naman totoo yan, ganyan. Ngayon, ano tayo ngayon? 2 birds in 1 stone. Okay? Pero ingat tayo, baka malot swipe tayo kasi baka may matuloy sa daigdig. Sa libutan yung ating puso, baka lumingon, wag. No turning back. Sa Panginoon lang tayo. Next. Meron kang tanong, Dick. So siguro mag-concentrate muna tayo doon sa year end ngayon. Ano ba yung ibang mga pwede nating i-summarize ng mga activities ng church na to for the last 1 year o kaya 31 years na pwede nating ipasok dito sa konting oras natin. Hindi ka maganda pag-usapan yung ano bang natutuwa natin? Yes, kuya. Diba, sa Panginoon tayo, ano bang lumago ba yung pagkaunawa natin sa Diyos, kay Kristo, sa Holy Spirit, sa ecclesiology, yung church, diba? Yung eschatology, o kaya yung doctrine of Satanology, demonology. Ang ganyan, o kaya yung Israelology, diba, Dick? Kuya, may doon nabanggit niya. Kasi hanggang ngayon, magulo yung yung doctrine halimbawa sa Godhood. Ang mga apostolic church ng araw, pati yung mga pre-apostolic church, yan ang problema nila. Sino ba ang Diyos? Diba? Ano ba ang Diyos? Si Jesus, ano ba siya? Divine ba o human? Puro 100% human, 100%. Yan ang pinagtatalunan no, sa apostolic period, na panahon ni na Irenaeus, ni na Tertullian, ni na Athanasius, ni na Justin Martyr, pati na, hanggang ko yung Agustin. Yan na yun. At hanggang naging problema sa Council of Nicaea, yan ang problema. Hindi naman yung soteriology, hindi naman yung eschatology yung pinag-uusapan doon. Hindi naman yung tungkol sa Trinity, hindi naman pinag-uusapan doon yun. Pinag-uusapan nila yung divinity ni Cristo, humanity ni Cristo. Yan. Kaya nagkaroon ng mga tinatawag na iba't ibang terminology na pinag-aawayan ng mga pare-parehong Christian. Nandiyan yung mga Nestorian, nandiyan yung mga, nandiyan, tapos sumusbong nandiyan yung mga tinatawag na mga Armenian, Calvin, hindi pala Armenian, Pelagian, Agustinian, etc. Basta hindi pinag-usapan nga ni soteriology. Soteriology, kuya, nawala yun, no? Ina-presume nila na sila yung mga anak na ng Diyos kasi meron silang ritual na baptism. Madala-dala ng Catholic ba? Kaya mga Catholic, alam nila silang original Kasi yung kanilang mga practices ng araw, dala-dala ng mga Catholic. Ganyan, yun ang sinasabi ko ngayon. Huwag kayong babalik doon sa ugaling infancy ng church. Wala tayo doon sa ritualism, yung binyag. Si Paul nga, di ba? Tagal na ito, 2,000 years ago. Hindi magbautismo, hindi na nagbautismo. Diba? Kasi naunawa na niya ang ibig sabihin ng ritual. Kaya ngayon, hindi makamove on yung mga ibang Christian. Kaya tuloy, ito, pumasok yung Gospel of Christ, Gospel of God. Napakaliwanag. Hindi lang ganong pinapansin kasi nga nila, anything that is new is not true. Yan. Sabi ni Charles Hoods, yung idol ng mga Baptist. Magagaling nga, matalino sila. Kaya lang, and that is a progressiveness ng dealing ng Holy Spirit.
na itong last days, naiwan sa kangkungan. So, anong pero kuya, pwede niyo akong tanongin. Okay, pero kuya, doon na kwento niyo yung mga early Christian, apostolic fathers. Pero may mga nagde-depend sa kanila, like mga ibang mga denomination, na sila rin naman, meron na sila talagang creed nung araw. Like for example, yung apostles. Yung Didache, yung sabihin, 10 yun. O saan, bago pa yung Bible, bago pa yung New Testament. Bago pa yun. Marami, yung mga first letter of Clement, bago yun. Halos na una pa nga yata sa Gospel of John yun, dahil sa historical data na nakalap ko. Pero hindi na isali pa rin sa mga canonical books kasi nga merong mga Christian araw. Parang ngayon, nag-aakusahan sila na, ikaw heretic. Hindi, ako hindi. Ikaw ang heretic, mga ganyan, di ba? Diyan si Marcion, napagkamalan nila heretic. Sa isang talagang hindi ko rin gusto yung theology ni Marcion. Ng Old Testament do kay Satanas ang New Testament. Sa Diyos ang ganyan. Pero hindi na sila masisi. Kasi nasa infancy sila, bagamat matatalino sila. Marami silang mga di pa alam. No? So, pinupuri ko ang Panginoon. Dahil tunggaling araw, yung Holy Spirit ng Panginoon Jesus nasa inyo, nasa akin. Lalo na yung Holy Spirit na Ama. Yung pa yung isa. Wala ng mga Christian. Yung Holy Spirit ng Ama, active na nung panahon ng mga hindi pa. Ang tinatawag nilang Ama, si Jesus. No? Na Diyos naman si Jesus. Ayan sa universe. May mga blind spot. Sabi nga ni Dick, mental block. Yung mga unang Christians. So much so na nagkakaroon ng confusion pagka dinidin mo yun. Sa tingin ko, minor sila, tayong major. Ang kaso binaligtad ng history ng theology. Sila yung naging major, tayong minor. Sila yung sinanto. Tayo ngayon yung dapat matuto sa kanila. In a sense, yes. Pero dapat talaga tayong mga uli ang siyang magpuri ng gusto sa Panginoon. Kasi lahat ng knowledge nila, pati na mga medieval Christians, nasa atin eh. Nasa atin. So, ang problem, yun naman ang hindi matanggap ng mga Christians sa buong daigdig, lalo na yung kilala tayo, hindi naman tayo nag-aral tulad nila, hindi naman tayo mga theologian tulad nila, mga karamihan sa atin, pingkaw, di ba? Yun ang ating pinagmamalaki. Ito po yung, ay sinasabi ko yan ni Paul na talaga dito ihiyain ng mga... mahilig ako. Panginoon, ihiyain daw niya yung mga magagaling, yung tatalino. Sa pamamagitan natin ng mga pawag-pawag. Pero sa makakita ng Christian na tulad natin, o whatever na anong tawag sila nila sa atin, kasi ako madalas tinatanong nga ako nung nasa Barreto, ano bang pangalan nyo? Wala po eh. Wala kayong pangalan. Ang totoo nito, mga unang Christian, wala naman talaga pangalan. Maliban na lang, tinawag silang Christian sa Antioch. Pero hindi sila may gawa. Kung isa, ang tawag sa kanila, the way, Nazarene, whatever. Pero wala silang, hindi sila gumagawa ng pangalan. Ng label, no? Kikilala sila sa pag-ibig sa isa't isa. So, yun, tanungin niyo ako, ano bang natutuhan natin tungkol sa Godhood? Anong pagkakilala ko ngayon, o kayo, tungkol sa Diyos. Kasi hanggang ngayon, abstract yung concept ng Diyos. Ang tawag ko, kung minsan, hiddenness of God, o kaya, divine absence. Divine absence ng Diyos. Parang absent ang Diyos eh. Kuya, gusto ko kuya talaga yung question niyan. Kuya, meron akong gusto isingit na isang question na para po once and for all, ano po namin, ma-distinguish or maano namin yung sinasabi kuya na kasi faith or believe kuya. Ano po talaga yung faith taka dun sa sinabi na naniwala naman na Kapampangan, maniwala o kaya magtiwala. Magtiwala sa Tagalog, magtiwala at saka maniwala. Maniwala, merong essence, may sense na mental assent. Yung sabihin, naniniwala ako si Dick, nandyan, ganyan. Pero hindi naman ako nagtitiwala. Okay? Alam ko, kilala ko si Dick, yung by data niya. Pero yung itiwala akong buhay ko sa kanya, yun ang wala, di ba? Doon sa belief. Pero sa Kapampangan na maniwala ka mo kan Jesus. Ibig sabihin, just a simple belief. Yan ang problem sa Bible. Pagka binasa mo sa iba't ibang translation, nagkakaroon ng iba't ibang mga kahulugan. Depende doon sa regional bias mo. Okay? Kaya nga sabi nga madalas, kako ang Panginoon, nang umakit sa langit, hindi naman nagpadala ng Bible. Ang pinadala niya, church. Ang Holy Spirit na nasa church.
Kaya nga yung mga Katoliko, hindi mo mayayanig eh. Kasi, ng mga Protestant, kasi, yung magisterium, mga nilang authority, yung mga councils, kaisipan ng maraming mga matatalinong mga teologo na binuo sa councils, tapos pinapatupad sa pamamagitan ng ordinary magisterium, yung mga pare, mga bishop sa baba. Kaya isa yung kanilang doctrine na pinapasunod. Sa Protestant, ito yung puna ng mga Catholics ng Protestant. Kung anong dami nyo, ang dami ng interpretation nyo. Kasi naging Bible ang authority. Ako, hindi ko naman tulak kabigin yung mga, hindi naman kalaban yung mga. Kalaban talaga yung Satanas, saka yung hindi kaya maturan ng talino ng mga Christian. Kasi nga, karamihan sa kanila ayaw mag-move on, di ba? Anong natin ay yung tama lang, kung ano lang yung nililid ng Holy Spirit na base doon sa spirit ng mga Christian waro na ginamit niya para isulat ng Bible. O yun ang nagsisynchronize. Hindi yung exegesis na okay, eisegesis. Kundi ano ba talaga turo ng Panginoon. Halimbawa ngayon, yung doktrina ng Diyos, sa atin napakadali kasi sa labas, nung araw, nahihirapan kami mag-explain kung ano yung Trinity. Tuloy, napunta sa Unitarianism, yung doctrine ng Trinity. Pati yung mga Unitarian, hindi na nila kayang explain yung tinatawag na modalism na ang Diyos nag-manifest sa Ama, kay Kristo, Holy Spirit, ayun yun. Pag dinibati mo, yung daming mga butas doon. Mga Trinitarian naman, tatlo, pero isang persona. Isang Diyos, pero tatlong persona. Tapos, pag pina-explain mo sa mga Catholic theologian, pati ako nga araw, tinatanaw ko dyan, sagot na lang na, mystery. Dahil salita lang dyan, established na sa buong daigdig for the last 2,000 years na may Diyos isa, kaya lang hindi matumbok talaga ako ng ibig sabihin niya. Sa akin, sa ngayon, marami rin akong alam tungkol sa kanilang alam, kaya lang yung alam ko ngayon na sineshare ko sa inyo, nang alam ko hindi galing sa akin kundi sa Panginoon. Yun na yun. Balik tayo sa Genesis, ang Diyos ginawa niya si Dick. Ang tao, kayo, ako. Yung panahon siya, Dad. Ayon sa kanyang wangis. Sa research ko for so many years, lalo na itong last days, naglabasan yung mga iba't ibang mga klaseng interpretation o minsan strange, foreign sa mga ibang mga traditional na theologian na kumukuha rin ako ng konting intellectual content doon. Halimbawa, pagka binasa mo yung mga Hebrew scholars, di ba, na hindi Christian, o minsan atheist pa, mapupuna mo, wala silang bias sa whatever na existing belief system. Kaya kung minsan kinoconsider ko sila, diba, si Francesca Stavrakopoulou, no? Yan yung apelido niya, professor yun sa Hebrew, pero atheist. Meron siyang libro ngayon, tinatawag na God's Anatomy. No? So, yung libro niyang yun, binibindicate yung kalagayan nandito ng Panginoong Jesus. Nung araw, nang hindi pa siya nagkakatawan tao, nag-incarnate kay Mary, talaga nagkakatawan tao siya doon sa Blue Code, from Adam to Abraham. Nakakausap, isa siya sa maraming gods sa Old Testament. Madalit salita, master nila yung Old Testament. At medyo pinapaboran ko pa nga sila kaya sa mga Old Testament scholars na kilala ko. Kasi may bias ko minsan yung mga Christian, okay? Yung mga Udyo. Pero yung mga atheist, sasabihin lang nila kung ano yung nandyan Di ba? Walang halong bias. So, syempre, may konting atheistic bias, kaya lang, kinoconsider ko na yun. So, ano yung pinupunto ko? Ng Diyos talaga, sa Old Testament, iba kaysa sa concept ng mga Christian ngayon sa buong daigdig. Kung meron man silang nasisilip tulad ng alam natin, ini-ignore nila yun. Okay? So, hindi na tuloy malaman kung ano talaga, sino talaga ang Diyos sa Old Testament. Malaga yun kasi pagka ama yung concept mo sa Old Testament God, nako, may problema tayo kasi i-compare mo yung Diyos sa Old Testament, lalo na yung blue dispensation, okay, blue code, at saka kay Kristo, lalabas, is a God of wrath, yung doon sa Old Testament, si Kristo, full of grace. Balistad. Di na pareho, di ba? At saka may malabong konsepto yung mga Christian kung paano talaga nag-mix yung mga ganyang mga deities sa Old Testament at sa New Testament. Sa atin maliwanag, maraming Diyos sa Old Testament. Kaya alam, mga fallen angels na alam na natin, mga Anunnaki, sabi nga ng iba, na nagkatawang tao, kaya pamatok sa mga magagandang babae sa lupa, at nanganak sila, tawag Nephilim, Giants, etc. Nang bandang uli, naging myth. Egyptian, Roman, Greek mythology, yun na ginamit ni Satanas para pangunahan yung gospel
death, burial, resurrection, ascension, Pentecost, Cristo. Abay, si Mitra din daw, gano'n, si Dionysius, at kung sino-sino mga God's Old Testament. Whereas, ang tingin ko, totoo yun, kaya lang, ang karamihan dyan, naisulat yan, na-produce yan after the Gospel of Jesus Christ. Yun ang medyo malabo sa mga YouTube channel. Makikita nyo. Before and after, meron ng ganung deception na binibigay sa Satanas para hindi makita yung kaningningan ng gospel na nakikita natin ngayon. Kasi yun ang layunin ni Satanas, sabi sa 1 Corinthians 4. Yung God of this world na Satan, ang layunin niya, bulagin. Ang mga tao sa daigdig para hindi makita yung kaningningan ng gospel. Kasi 6,000 years ago, alam na ni Satanas ang gagawin ng Diyos. Yung Genesis, yung proto-evangelism na tinatawag, na Genesis 3:15, nangako ang Diyos doon, ang papadala siya ng ang Panginoon. Yung seed of the woman. Anyway, dahil Satanas, matalino yan, kontrolado niya yung universo. Ayun. Hanggat sa pinatay ng Diyos doon. Lahat ng tao na nalaya ng mga fallen angels ng panahon ni Noah. At tuloy ngayon, yan ang issue sa internet niyan, di ba? Saan galing yung mga saan galing yung mga giants after the flood Sabi sa Genesis 6:4 meron na naman. Ngayon, di ba? History yan kung saan, nag-halo-halo na naman ngayon ng mga iba't ibang mga interpretation sa history within and outside the Bible. Pero sa atin, kaya ako dinidiscuss ito. Kasi ang Diyos, hinayaan niya yan Yung 6,000 years na yan, na kung saan punong-puno ng good, evil, death, loss, sin, and death. Dahil nga nagkiklaim na kayo ng mga tao sa bundaigdig na sila yung mga Diyos, magmula anong kinain niya Dan, yung tree of the knowledge, of good and evil, of course, si Eva muna, okay? At lahat ngayon pinepeki na kung sino yung Diyos. Ang hirap nang agilapin itong true God na to na awa ng Diyos. Ito, nasumpungan natin by the gospel. Na pag pinaniwalaan pa rin yung gospel, nawawala yung lumamang nature. Parang makatingin lang ko para magkakapera ako. Mayroon po yan. Nakamoy ako ng alikabok kanina. Inayos ko yung yung libro. Yung wifi doon. Anyway, so ang Diyos sa akin, madali lang explain. Christ is the perfect visible image of the invisible God. Yan, established fact yun. Ang tao, si Dick, ginawa ng Diyos, ni Jesus, Dick is the perfect visible image of the invisible Christ. Di ba, may problema tayo, the hiddenness of God, hiddenness of Christ. Pero nawawala yung problem na yun pagka nakita natin maliwanag. Na yung palang tao, lalo na dumaan kayo sa gospel. Kayo pala ang perfect visible image of the invisible Christ. So, di medyo madali na natin unawain kung si Jesus Christ. Sino si Jesus Christ? Kasi wala siya 2,000 years Yung Holy Spirit na pinadala niya, Bible lang na isulat, subject for interpretation. At aminin natin, hanggang ngayon, hindi magkaisa. Yung mga Christian sa mundo, tungkol sa tamang interpretation o orthodoxy ng humanity o human, ng Jesus, at saka ng Ama. Ang sinasabi ko, napakadali. Kasi alamin mo na lang, ang tao talaga, facts naman, na nakasulat sa New Testament, body, soul, spirit. Actually, nung panalangin ni Paul sa 1 Thessalonians 5:23, na pagdating ni Cristo, dadan tayong holy sa body, soul, spirit. Madali salita, establish yung fact na ang tao ay body, soul, at saka spirit. Kamukha ng universe, di ba? May DNA ang universe, yung mga taong natural na kamukha natin. Meron siyang soul, yung mga angels. Meron siyang spirit, yung mga glorified angels ng araws. Dapat ganun Kaya si Kristo na lang ngayon, tsaka tayo doon. So, sa rapture, yun na. Body, soul, spirit. Ang universe ay tao malaki yan So, ang universe at saka si Dick, isa yung yung kanilang sangkap, composition, yung anatomy, etc. Di nga kasi si Dick, ang siyang magiging soul at spirit ng universe. Para si Jesus, sinampulan na tayo ng Panginoon Jesus. Siya yung firstborn ng many creation. Sa tayo yun. Siya ang panganay. So, ang Panginoon Jesus, pagka in-exile mo si Dick, kayo, ganyan. Palakiin mo lang yan. Si Jesus Christ na yun. Di ba si Kristo glorified? Pwede siya maging angelic, soul. Pwede siya maging human o natural. Di, madali salita. Pag gumamit ka ng parallelism, no? Huwag lang kayong parallelomaniac na tinatawag na lahat ng pinaparallel. Huwag. Pero pag ang tao nakita mo, na pag-aralan mo, body, soul, spirit siya. Trichotomic siya. Trigonomic.
So, ganoon din si Jesus. Di ba? Spirit, soul, body. Ginagamit ko ang kalagayan ng Panginoon Jesus ngayon kasi ito na yung present na position niya. Glorified spirit. Pagbaba niya sa alapap, soul, angelic, tapos pagbaba niya rin sa lupa, body. Di body, soul, spirit. Sindik, pagkabago ng katawan, pwede rin siya maging angelic at glorified. Parallel na parallel eh. Yung tao at saka ang Panginoon Jesus. Ang Panginoon Jesus, palagiin mo lang. O yun na yung Diyos. Ganun lang. So, sa logic, kahit sa geometry, di ba? Maganda naman ang prinsipyo. Sa matematika. Kung ang Panginoon Jesus at ang Ama ay isa at sindig at saka ang Panginoon Jesus ay isa, di sindig at saka ang Ama ay isa. Okay? So, sindig ngayon, malalaman natin na kaya pala sinabi sa Bible, ginawa ng Diyos, sindig. Ang tao, ayon sa kanyang wangis. Para kukuha tayo ng data riyan. Ang tawag dito, anthropological argument methodology. Diba? Maraming klaseng method para patunayan mo na may Diyos. Cosmological, teleological, ontological, at nanonongkal. Ito ginagamit ko, anthropological argumentation. Ang tao, pag pinag-aralan mo yan, palakihin mo lang yan, yan ang Diyos. Okay. Si Dick, dalawa. Diba? Meron siyang feminine aspect at saka masculine aspect. Galing kat sa tatay niya, yung isa galing sa nanay niya. Oh, ganun din si Jesus. Diba? Divine human. O, saan nakuha yung divine human ni Jesus Christ? Doon sa ating conclusion ngayon na si divine. Ito, si Dick na tao, para si Cristo nandito, divine. Diba? Anak ama niya, ang ama. Wala naman, hindi naman si Joseph ang ama. Ang nanay niya, si Mary. Human yun, at ang divine, yung ama. Di madaling salita, madaling solve yung divinity at saka humanity ni Jesus Christ. Maniwala kayo, kung hindi itong gagamitin nating ruta, pupunta tayo sa iba't ibang mga philosophical, theological argumentation ng mga nangunang Christian. Hala, mag-away-away tayo eh. Pero napakasimple itong ginagamit kong... Ito yung bunga na ng 31 years na paglilid ng Panginoon sa atin. Considering all the doctrine sa labas, magmula pa noon hanggang ngayon. So ito, nauwi tayo sa napakasimple na ang Diyos ginawa ng tao sa kanyang image. Ganun kasimple. Sabi nga ng mga theologians na may expert na mga talagang hindi matatawaran ang kanilang mga kaalaman sa Hebrew Bible. Hindi posible niyang paniwalaan ng tao. Ang Diyos ginawa niya yung tao. Kamukha ng kambing, o kaya ng pusa. Kamukha ng Diyos yan. O kung kamukha ng Diyos, hindi niya totoo yung ginawa lang siyang wangis ng Diyos sa moralistic sense o kaya spiritualistic sense. Na para bang mabait ang tama, mabait ang Diyos, ang tao mabait. No, sabi ng mga scholars. Ito, abogado ko sila eh. Abogado natin sila, di ba? Kahit di tayo nag-aaral ng tulad nila ng Hebrew, Latin, Greek. Pero sila mismo, nag-agree doon sa ating pinapaniwalaan. Eh di, may abogado na tayo. Di ba? Meron na tayong mga sumusuporta na magko-corroborate doon sa ating mga conclusion na tayo ang tama. So, si Dick, may nanay, may tatay, okay? Sino bang nagpanak? Saan ka galing? Sa nanay mo, di ba? Tatay mo bang nabuntis? O ikaw? O siyempre, ganun din yung Diyos, di ba? In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Dalawa eh. O, yung verbo, o kaya yung feminine, parang masculine din, ano? Hindi naman verba eh. Verbo. Pero, yun ay may kasama. Ang Diyos, sabi sa Bible. At ang verbo ay Diyos. Yun, tagal na pinagdidebatehan yan, 2,000 years. Ngayon, simple lang eh. Yung nanay ni Dick, tao. Yung kasama nung nanay ni Dick, tao rin. Di ba? Yung lalaki, tatay niya. Okay? So, kung lumalabas, binary. Kaya nga ako, yung building ni na Rapid Lenda dyan, di ba? Yung mga 01, 10. Sabi ko, kaya ako in-approve yung design na yun kasi binary. Nagte-testify na talagang alam natin kung sino ang Diyos. Isang Diyos, pero binary. Yung verbo, yung feminine aspect ng Diyos, hindi ko sinasabing babae, ha? Yun ang in charge sa creation. In fact, yun ang kumbaga sa tao, yun ang nanganak. Yun yung nagiging iman eh, diba? Spirit. Spirit yung itaas, category niya spirit. Pag naging soul yan, laging may yun eh. May verbo na kasama ng Diyos. Okay? Pag bumabagan na din, laging dalawa ng dalawa yan. Parang halimbawa si Nick. Pag nag-asawa to, mga anak, ganoon din eh. Dalawa. Kaya lang pababa ng pababa. Apo na lang sa tuhod hanggang ba na. So, ganoon din ang Diyos. Dalawa, pero isa, ang responsible sa creation, yung verbo.
yung logos, yung expression, yung naging Jesus Christ. Okay? Gets nyo na? Mahirap bang intindihin ng Diyos? Isang Diyos, pero dalawa. Isang masculine, isang feminine. Pero wag nyo i-define na para bang lalaki, babae. No. So, hindi naman pwedeng magkaroon ng creation nang wala rin yung kasama ng verbo. Parang si Dick, di pwede maging tao nang walang tatay. Alam nga naman puro nanay yung biglang lumaki yung tiyan. Di ba, Dick? Ganun. Lahat naman nakapadron sa Diyos. Lahat. Creation, lahat ng sa creation, pati H2, lahat ng bagay nakapadron sa binary. At kung yung iba, hindi parang nakatugma doon, tsaka tayo mag-usap mamaya. Okay? Pero maliwanag na ba yung Diyos isa? Halimbawa, bababa yun. Bababa kasi merong sosolve na problema, yung redemption history. Di ba may kulay tayo? Yung pinaka-spirit ng tao natin, yellow gold. Tapos pag mababa siya, parang angelic, parang soul, red na. Parang madali lang maintindihan. Tapos pagbaba niya, di ba blue? Halimbawa, ang Diyos, nung mag-create siya, di ba? Yung Mother Universe. Blue yun. Tapos naging yellow yun. Di kasi pwede mag-create yung yellow. Kailangan blue. Parang tao. Di pwedeng manganak yung angelic. Kailangan body. Anong problema, Max? Nalala? Okay na. Di ba? Libas narinig ako? So, yun ang concept natin sa Diyos. Wala siyang pinagmulan kasi walang ano yun eh. Walang simula yung blue, red, blue, yellow, red. Tapos, yung yellow kasi naging blue yan eh. Pagka umakit ka sa tao. Kasi yung lalaki, yung tao, hindi pwedeng... Nakuha natin yung concept na yun. So, sinabi ni Jesus, yung tao, nanganganak. Yung angel, hindi. Yung nasa taas, hindi. Yellow, tsaka blue, red, hindi pwedeng manganak. Hindi pwedeng mag-procreate, hindi pwedeng mag-multiply. Katulad ng body na pwedeng mag-procreate. So, kaya lang sinasabi yung yellow, hindi pwedeng mag-create. Yung blue, pwedeng mag-create. Nung ma-create na yung Mother Universe, naging yellow yun. Kasi bababa na eh, di ba? Magiging red, magiging blue. Ibig sabihin, spirit, soul, body. Pero initially, yun ang upper blue ang tawag natin doon sa initial na nag-create ng Mother Universe. Tapos nang bumaba yun, naging yellow, tapos naging red, tapos naging blue. Nag-create ulit yun ng universe at saka earth doon sa Mother Earth ng Mother Universe. So tapos bumaba pa yun. Bumaba pa yun. Kasi from dun sa Mother Earth. Magmula dun sa yellow, naging red, naging blue, nilikha si Lucifer. Nung panahon ni Jesus Christ, naging 23 chromosomes. Yun, babang-baba. Pero ang Panginoon, alam naman natin, nabuhay siya rito, may body, soul, spirit, blue, red, yellow. Tapos namatay siya, nilibing, nabuhay mo ulit. Maraming detail yan, pero hindi ng concern ko. Tapos umakit sa langit, di ba, ano muna yan, tao muna, bagong resurrected body, soul, blue yun, tsaka red. Tapos nang umakit sa langit, yellow yun. Tapos, after ng 1,000 years, so 7,000 years from Adam until the end of millennium, babalik ang Panginoon Jesus, magiging ano na siya, blue, red, resurrected siya doon, di ba? Kasi yung 7, death, yung eternity future na damnation doon, burial, tapos resurrection, blue at saka red, yan, tapos balik sa yellow. Di ba? Tapos ngayon, ang creation susunod doon. Tayo susunod doon. Death, burial, resurrection, ascension, Pentecost. Lalakip tayo doon, no? Pagkatapos sa 7,000 years, mawawala si Jesus eh. Babalik na siya doon sa nililingkis niyang authority and power after the fall of Lucifer o Satan. Balik na siya ron. Gagaya tayo doon, malalakip tayo. Ito yung sinasabi natin, Gospel of God. Hindi lang maintindihan naman ito kasi hindi lang maintindihan yung ano eh. Kung sino si Jesus. Wala pa si Jesus. Ama yan eh. Alma, anak. Di parang Catholic. Diyos Ama, Diyos Anak. Ang Diyos Anak, ang kanyang ang toka niya, 7,000 years. After 7,000 years of redemption history, yun na, balik na siya. Mamamatay na yung universe, sililibing, mawala na yun, bago na yung universe doon, lumang life, parang katawan natin. Pag dumaan ka sa Gospel of Christ, pati ito ka lang, death, burial, resurrection, ascension, Pentecost. Kaya sinasabi natin, kailangan ng Gospel of God. Kasi para datnang kang buhay, hindi yung mamamatay ka pa.
kailangan doon ka. Para maparoon ka, lalakit ka sa death burial ng Diyos. Death ng Diyos. Ito ang death ng Diyos nung mawala to. Magkasala si Lucifer sa Satan. Tapos naging Jesus. Tapos yung Jesus, sakop niya yung 7,000 years. Pwede siyang maging katawan kaluluwa, spirit, as priest, prophet, priest, and king of kings. Yan. So, ang gospel of Christ dito ang sakop. Gospel of God mula rito hanggang doon. Pagbalik ng Panginoon Jesus sa kanyang dating kalagayan na bilang original verbo at Diyos Ama. Amen. So, yun ang concept natin sa Diyos Ama. O yung concept ko ng araw, pati naman Christian sa buong daigdig, si Jesus lang. May tinatawag ng predictive at saka prophetic meaning yung Diyos. Don't you know that you are the temple of God? Sabi ni Paul. Totoo yun, pero ang God na tinutukoy ni Paul, si Jesus Christ. Hindi si Diyos Prophetically, tayo ang alam na natin. Kailan lang itong doctrine ng Ama sa full blast na kaulugan ng theology. Magmula lang 1992. O yun, pwede akong debatiin doon. Kuya, ibig sabihin kuya, talagang yung itong ibinahagi nyo na ito, original talaga. 1992. Tayo lang nakakalam. Tayo lang nakakalam kuya. Kahit yung alam nila, alam ko naman yun eh. Di ba? Tagal ko na nag-aaral eh. Even kuya yung diniscuss nyo na parallelism po from ginamit nyo yung tao. Hindi nila ginagamit niya kasi nga ginagamit sa sense lamang ng moralistic parallel sa halimbawa, tao, moral being, so therefore, ang Diyos hindi lang nakikita yung physical na kalagayan ng tao na kamukha rin ng Diyos. Ang Diyos may katawan. Kaya nga yung mga Mormons, pinipilit nila may katawan ng Diyos eh. Well, mali naman yun. Mali yung kanilang interpretation. Pag sinabi ng Diyos may katawan, ang ibig sabihin doon, parang si Dick, spirit si Dick eh. Pero may katawan. Ang Diyos spirit din. Ang spirit ng Diyos. Ang totoo, ang Panginoon Jesus, siya yung spirit ng universe. Nung siya hindi pa si Jesus, spirit siya ng Diyos Ama. Okay? Nung panahon ni Kristo, halimbawa, nung panahon ni Adan, nung maibigay na kay Satanas yung control sa buong daigdig at ng universe. Ang Panginoon Jesus, o yung Diyos, the pre-incarnate state of Jesus, wala naman sa loob ng universe eh. Nasa labas eh. Nag-ari sa buong universe, si Lucifer. Nangyari lang nawala siya sa throne after ng death, burial, resurrection, ascension ng Panginoon. Di ba? Sabi sa Bible, all power has been given unto me in heaven and on earth. Kailan yun? Matapos siya mamatay. 4,000 years from the day of Adam hanggang doon sa death of Jesus Christ. Di lang nawala yun. Mga Christian. So sa ngayon, ang Lord ng universe, ang Spirit ng universe, ang God of the universe. Hindi yung Mother Universe. Ito lang universe na to. Na 13.8 billion light years ang lawak, sabi ng mga scientists. Ang spirit nito, Panginoon Jesus. Nasa, before the gospel, nasa labas ng universe. Ayaw nga ni Satanas yung nasa loob eh. So, after ng gospel, 2,000 years ago, yun na, si Kristo na yung Lord of the universe. Kaya lang hindi pa ganap. Kumbaga, yung church na magiging kasama niya ron, yung pakakasalan niya sa rapture, wala pa. Pag naniwala tayo ngayon doon, spirit tayong umakyat. Wala pa tayong bagong katawan. Nangyayari po yan pagkatapos ng rapture. Yan. So yan ang more or less, binibigyan ko yung idea kung paano yung concept natin sa Diyos. Parang Ama. May feminine, may masculine aspect. Tapos yung feminine, inyanak yung universe, di ba? Tapos yung universe, gusto niya magkaroon ng buhay. So, ang gumawa ng paraan, yung verbo. Siyempre, with the permission of dalawa yan, di ba? Laging nagtatandem yan para mag-asawa. Isa, kaya ang ganda ng concept ng kasal eh. Kung talagang tututusin. Yung babae, yung lalaki, nilalaraan yung creation, yung lalaki, yung creator, di ba? Mahal na mahal ng creator, ng Diyos, yung creation. So much so na binigay ang buhay ng Panginoon ng Diyos Ama through Christ sa creation, di ba? Maaaring hindi bibigay ang lahat, sabi sa Bible, Romans 8:22. Yung bugtungan niyang anak, binigay. Yung yung mga universe na yan. So, yan ang concept natin sa Diyos Ama. Marami pang detail, kaya lang hindi tayo nag-Bible study o kaya nag-theologize dito. Pero at least nakita nyo ang kaiba natin, di ba? Yes. Na-explain yung Diyos Ama. Parang taong malaki para sa tatay. Kaya yun naman si Jesus Christ, parang di yung tatay. Parang yung Ama. Parang kayo.
Si Jesus Christ, ganun din. Kaibahan nga lang niya, niya ngayon, glorified siya. Sa City of God, center ng universe. Kumbaga, tapos pwede siya maging angelic, tapos human like us, ganito. Di ba nakita yung parallel ng tao, si Kristo? Isa. Si Kristo at ang Ama? Isa. Walang layunin ng Diyos kundi yung bigyan ng buhay. Ang universe na to, at ang mga universe para bigyan ng buhay yung Mother Universe. Ngayon, tayo ngayon, divine human. Dahil sa gospel. Dahil nga para tayong Panginoon Jesus. Ito, wala na naman sa theology ng daigdig ito. Sa naman Kristo. Pag sinabi mo si divine human, no, blasphemous siya. Sacrilegious siya. Natural, hindi nila naintindihan kasi wala silang gospel. Pero pag tinanong mo, yung Holy Spirit ba Diyos? Yes, sabi ng mga Catholic. Buhay mo ba? Yes. Diyos ka ba? No, hindi na yung buhay. Kasi wala nga sila. Hindi nila naintindihan. Kaya tinuturo natin sa kanila bago mauli ang lahat. Hindi lang yung Holy Spirit ni Jesus. Kundi yung Holy Spirit ng Ama para ma-qualify sila doon sa transformation, rapture. Dahil kung hindi, tribulation. Ang bagsak. Tapos na tayo sa doctrine of God, ha? Yes, Doctrine of Christ, doctrine of the church. Okay? Alam na natin, bago naging church, yung munang fallen nature natin, na inalis ng death burial. Resurrection and ascension, na-retain yung ating, nagbalik yung ating neutral state. Parang si Adan, hindi pa nagkakasala. Parang si Lucifer, hindi pa nagkakasala. Dahil sa resurrection and ascension. Yun ang unang dating nun. Tapos yung Pentecost, wala pa kinaalala. Meanwhile, yung di ba sabi ni Cristo kay Nicodemo, you must be born again. Okay? So that you may see the kingdom of God. Hindi yan din. See muna. John 3:3. So, ibig sabihin nun, paano ka born again? Simple lang. Wala namatay kayo libing, kalakip ni Kristo. Wala silang doctrine na gano'n. Tayo na meron, no? Tapos, mabuhay ka magulit, umakit sa langit. Born of water ka na. Saved ka na. Kaya lang, nakasulat lang yung pangalan mo sa aklat ng buhay. Pwede mabura. Doon nahuso yung salitang backsliding, nawawala ang kaligtasan, Armenianism. Dapat dito nakaugat sa simpleng termino na neutral. Napaka-simple. Dahil sa depth, nawala yung pagiging depth, total depravity mo sa Calvinistic doctrine. Dahil sa, depth, kaya Adam, di ba? Wala na, alam ng kasalanan na nakuha mo kaya pang temporal, pang paraiso, wala na. Burial, lahat ng kasalanan, pang eternal, galing kay Satanas, wala na. O, di ba grace yun? Death, burial lang. Totally. Hindi ka pwedeng akusahan ni Satanas. Yung makasalanan nga, past, present, o bukas magkakasala. Kaya hindi na nga kasi nabura lahat. Past, present, future. Yan ang talagang tunay na Calvinism. Uy, huwag mong maramaraming po. Tawa lang po ako. Hindi nila doctrine to, di ba? Purihin ng Panginoon sa atin. Amen lang. Wala yung buhok mo yan pagdating ni Jesus na wala ka sa amin. So yun, ang death burial pa lang, di ba? Good news na. Good news na. Tapos resurrection, ascension. Naku, na-restore ka kung wala ka mang ginawa. Ang hirap kayo magbalik dito. Imposible. Lahat ng reliyon sa buong daigdig, pag-aralan nyo. Kahit anong reliyon, kahit anong ideology, philosophy, hindi kayo umra doon sa ginawa ng Panginoon Jesus. Death burial lang, resurrection, ascension. Andun ka pa sa langit ng mga langit, di ba? Lately, nalaman nga natin, indwelt ka na agad doon. Hindi lang yung universe, sa mga universe, pati ikaw. Kasi nire-relate natin yun doon sa futuristic equivalent ng quantum mechanics na nandito ka, nandun ka, past, present, future. Nandun ka, hindi mahirap paniwalaan. Wala na't faith ang usapan. Tapos seselyon ka pa ng Holy Spirit ng Panginoon Jesus at saka ng Diyos Ama. Walang kawala lo, no? Body, soul ang Panginoon Jesus, Spirit yung Diyos sa Diyos Ama, sa bagong Spirit. Di banal ka. Body, soul, spirit. Yun ang justification, yun ang regeneration, yun ang tinatawag na initial salvation mo. Kumbaga, wala nang makakagaw sa iyo sa Diyos. Diba? Ang problema mo na lang ngayon, yung reward. Sanctification naman yan. Yung Holy Spirit naman ang gagawa niya. Hindi rin tayo eh. Diyos pa rin, no? Ayaw iwanan ng Diyos yung decision sa ating kasalam yan. Magwawala tayo. Sigurado. My way. Yan ang tandaan nyo. Huwag mag-my way. Para hindi ka naman mag-my way, tiyakin mo nasa church ka. Pag wala ka na sa church, my way ka na. At least mawawarningan ka. Lord, sorry po. Balik ako sa inyo. So, ang church, napakagandang haven.
O lugar na kung saan pag nandiyan ka, safe na safe. Ang problema yung Haven, parang arko ni Noah. Mabaho. Itong Haven na to, itong church ngayon na kinaroroonan natin, purihin ng Panginoon na arko yan. Na, delikado, pag lumabas ka dyan, loaded ka. Lalamunin ka ng sanlibutan. Kaya sabi ni Lord, huwag niyong ibigin. Ang salin, huwag niyong hangarin na buksan ng pintatas, lulundag kayo. Doon, pikit ka muna, sisimple ako, huwag gano'n. Delikado, malalaking alon. Oh, no. So dito tayo ngayon sa Arco, titiis tayo tulad din ng Noah, 150 days more or less. At doon sila sa Arco bago bumaba. Tayo, nagtitiis muna tayo dito kasi maraming ano rito maraming problema. Sa church, hindi attractive. Yung mga churches sa labas attractive, pero tayo dito ang totoong Arco, wala, huwag kayong mag-expect ng gano'n. Talaga, sabi nga, nung araw ba, last temptation yung church. Yes. Dito ka magkakatisuran, dito may tendency na mag-judge ka kasi bakit ganito, ganyan. Bakit hindi siya ganyan, ba't ginagawa pa niya ito. Ay kaya nga binigay ng Panginoon yung doctrine natin na good and evil. Na tayo talaga yung pinagmula ng good and evil dahil galing sa Diyos yan, kay Kristo. Hindi dahil sa evil ang Diyos, kundi siya lang talaga yung sovereign. Tapos yung konsepto pala ng mga tao mong daigdig, mula nung panahon niya, hanggang ngayon, peki pala. Ano pala, imitation. So, inalis na tayo ni Lord doon. Nandito tayo sa genuine good and evil. Tayo ngayon ang nag-judge. Tayo may prerogative, tayo merong say. We are the one calling the shots, sabi nga sa English. So, hindi sila. Do not let the world judge you, sabi nga ni Paul. Si Paul lang yun, ha? Lalo na tayo, di ba di? So, nandito tayo ngayon, di na tayo judgmental. Mahal na natin yung kapatid in spite of who they are, di ba? O kasi nga, niligtas lang tayo, tumitingin tayo sa spirit, perfect yan, soul, perfect yan. Yung katawan hindi pa. Nandyan, no? Nandyan may pogi, may hindi ganong pogi. Pero sabi nga, live by faith, walk in the spirit, kasi itong katawan disposable. So, yun ang sinasabi, kahit may sakit tayo, gumagapang na lang, o kaya may tsura ka, praise the Lord, kasi lalong gaganda yan yung mga, palagi ko, yung mga hindi binayaan ng pagwapuan. Kaganda. Palagi ko lalong dapat mag-rejoice. Kasi pag gutom ka, ma-appreciate mo yung kabusugan. Pag galing ka sa dilim, naku, sarap na liwanag. Kaya naman tayo dito, nananabig lagi sa pagdating ni Lord. Pero kung tayong tatakutin ni Satanas, pag hindi niya sinabing let your people go, yung tawag nito, lahat ng salot, bibigay natin. Ililigtas natin yung mga tao dito sa daigdig. Mawawalan siya ng ubusin natin yung mga ito. Pati negosyo, ubusin natin. Ibibigay natin sa mga mahirap. So, yun lang Ama, Anak, at saka yung Church, yung Holy Spirit. Kayo yun So, ang Holy Spirit, yung pagkakamalang parang ibang entity, maliban. Buhay nga natin yan yung Holy Spirit. Pag alis niyan, yun na. Tribulation period na. Yung restrainer, wala na. Holy Spirit, yung Church, sumalis na, na-rapture na. Mamamayampag na si Antichrist dito. Malapit na yan. Malapit na yan. Baka next year, nandiyan na yan. Malay mo, any moment, sabi nga natin. So, yung doctrine ng Church, nasabi ko na, ecclesiology, tayo yung Church, hindi sila yung tunay na church. Wala nang pangalan pa. So, tang malaga yung alam natin, nangyari sa atin yung gospel at mahal natin yung mga kapatid. Yun na yun ang church. Yes. Yung ano naman, eschatology, ayun, alis tayo bago yung 7 years tribulation. At tapos sa gitna, yung mga Christian na naiwan, doon sila maliligtas, kaya lang pugutulo. Tapos yung mga Udyo, 144,000 and the rest of the world, ako siya magtitiis ang mga wakas, patago-tago nga lang. Ayun, buhay sila, napapasok sa millennium. Maraming detail yung kaya lang sinasabi ko lang. Alam natin ang lahat ng patutungan ng mga tao. Ang totoo, pag tinanong niya ako, magmula kay Adan, o magmula kay Lucifer, saan saan pa pupunta? Saan sila pupunta? Saan sila dadalhin? Eternally. Halimbawa, yung mga tao sa blue, yung mga tao dyan, bibira yung bata riyan, marami dyan, mga adult na, kasi walang gana namamatay. So, karamihan ng mga bata doon, wala kang makikita na galing doon sa millennium. Karamihan ng mga bata, makikita mo galing dyan sa red. Sa red, kasi dyan binigay yung law, yung chosen people, yung Israelites. Pag namatay yung anak nila, na-dedicate sa Panginoon, ano yun, sakop sila ng universal efficacy o power ng death. Doon sila sa millennium. Doon tayo nagiging universalist. So, yun namang mga nakarating doon sa pag-aalay, hindi lang ng tupa, baka, etc. Kundi sumunod sa Ten Commandments in a sense, in a way,
doon, mayroon silang resurrected life doon sa dulo ng 7 years tribulation period. Wala nga lang pang rapture. Ang kanilang destiny, puro pang paraiso. Natural people, natural perfect human, at saka angelic doon sa millennial temple. Pero hindi sa City of God. Angelic sila, mamamahala sila under the regency of David, King David. Doon sila sa millennial temple sa Jerusalem yun. Kaya mahalaga yung Jerusalem. Sabi sa Bible, pray for the peace. Jerusalem, target ng mga yan, ng mga iba't ibang mga religion. Kasi mare-restore yan. Doon mag-worship ang mga tao sa buong daigdig for 1,000 years. Wala tayo dyan. Nandun tayo sa City of God. Nakadetach tayo kasi hindi atin yung millennial reign of Christ sa lupa. Kasama tayo magre-reign ng Panginoon pero hindi atin yan. Tayo lang mamamahala. Pero may direct mental control tayo, kuya. Okay, ganito yan. Yung mga nasa City of God, glorified. Kayo yun, ako yun, di ba? Lahat ng mga na-rapture. Yung mga nasa baba ng City of God, doon sa foundation of the City of God, mababasa mo sa Bible, at doon yung mga angels na hindi nagkasala ng panunod. Doon, pagdating ng millennium, ma-activate sila. Naka-press pa sila, no? Sa ngayon, deactivated sila, maliban sa ilan, no? Michael, Gabriel, etc. So doon magkakaroon na resumption yung kanilang di natapos na 6,000 years. Di ba nahinto? Rebellion. So yung mga good angels na yun, na 2/3, doon sila mamamahala rin. Kasama ng mga nandun sa tayo, kasama natin sila. Pero under natin sila lahat, ha? Under natin lahat ng mga angels, sabi nga sa Bible, don't you know that you shall judge angels? Good and evil, ha? O tapos, yung mga angels na yan na tayong mamamahala rin sa mga nandito sa lupa. May angels din dito sa lupa sa Millennial Temple. Tapos yung mga tao sa buong daigdig at sa ibang planeta at sa marami pang planeta sa mga iba't ibang galaxy, darami yan for 1,000 years. Tarin nyo ko doon, darami yan. Yun, pamamahalaan ng mga tao at saka ng mga angels at saka ng mga glorified for 1,000 years. Yan ang OJT natin. Pwede tayo magkataong tao, pwede magkataong anghel, pwede glorified. Amen. 1,000 years. Imagine niyo kung gaano kasarap yun. Gaano malaki, gaano kaalawak. Patikim lang yun. After 1,000 years, gugunawin ng buong daigdig. Siyempre, andun si Lucifer, Satanas doon sa abyss. May mga kampo niya ron. Pakakawalan sila sandali. After ng 1,000 years, magiging kadailanan para magunaw ang buong universe. Tapos isusundan ko na lang yung kwento kanina, babalik ng Panginoon sa Diyos. Tayo naman lalakip doon tayo sa Mother Universe. Tapos meron ng bagong langit at bagong lupa. At yung mga bagong langit na yan, malalaki yan. Tapos mga tao dyan, sila laki ng universe. At ang mga universe, puno ng mga tao rin yan. At mga angelic being at glorified. Naku, halos hindi may describe ito sa mga tao. Ito nga ang millennium, hindi nila naintindihan. Ito nga lang City of God, hindi nila naintindihan So, ba't natin kinukwento ng parang nagkukwentuhan lang tayong barkado tayo? Kasi 31 years tinuro ng Panginoon sa atin. Ngayon, napakaliwanag. Sa akin, napakaliwanag yan. Walang controversy, walang confusion. Kahit bagong gising ako, naile-lecture ko yan. Kulang pa nga ng mga detail kasi hindi tayo nagdi-detail. Summary lang ito, state of the church address. Address. Di ba? Yung eternity, pag in-explain mo, napakaganda niyan. Walang ito. Now, kung tatanungin niyo ako, paano naliligtas yung mga tao ngayon? Siyempre, tatlo rin ang destination nila. Yung mga baby, pag dinedicate ng mga tao ngayon spirit, yun na, kaya may ninong Hindi nga lang naintindihan ng Catholic at saka ng mga Protestant. Invalid, hindi valid yun Ang valid lang yung pagka may nag-bless kay Dick, bless mo yun. Mga baby, kahit pera lang yung iniingi niya, hindi, bigyan mo siya ng eternal life. Wala siyang kalamalan, pero dinedicate. Naging ninong ka kahit yung magulang niya walang alam, naliligtas yung bata. Blessing yun. So saan sila punta? Doon sa millennial era, ang paraiso sila. Plus yung mga nangamatay na nasa age of accountability pero isip bata. Ayun yun. Halimbawa yung mga, di ba kawawa yung mga batang mga paraplegic, Down syndrome, mga autistic. Ay, mapalad yan Kasi pag dinedicate yung mga yan, sigurado sila sa millennium. Ngayon, yung mga nakarating doon sa death, resurrection state, pag namatay, di ba yung mga Christian, kumisan death lang sa resurrection. Ayan, pag namatay sila sa second coming, mabuboy sila. Kaya after 7 years lang talaga yung gusto nila. Ngayon, yung nakarating doon sa death, burial, resurrection, ascension,
Colossians 3, sinabi ni Paul yun, pag namatay yun, mararapture siya. Kasama siya sa mga dead in Christ, tapos mararapture siyang kasama natin. Basta't nakarating sa yung kamalayan niya doon sa Gospel of Christ, na siya nasa langit. Nakatago sa Ama. Okay, yan. Sabi sa Bible, Yes, Colossians. nag-umpisa yun sa Galatians 2:19-20. I was crucified with Christ, nevertheless I live, yet not I, but Christ liveth in me. Di ba nyo alam, sabi ni Paul sa Corinthians, di kayo tiga rito, tiga langit kayo, ang tunay yung buhay rito si Jesus. Yun. Diba? Nakarating si Paul doon sa konseptong yun na siya nasa langit. At yung lahat ng Christian na mula kay Paul hanggang dito sa 1992 o even 2022, lahat na nakarating doon tulad ni Gachi. Gachi, yes. Abay, sigurado silang kasama sa dead in Christ at sila ay kasama sa mararapture. Tandaan nyo, nakarating sila sa doctrine o kamalayan o tamang aral na tinuring nila na patay na sila, nilibing habang nabubuhay sa gospel ni Kristo, nilibing ng buhay magulit nasa langit. So, ang buhay nila, Holy Spirit ni Kristo, hindi Ama. Okay. So, pag Holy Spirit ni Kristo, parang millennium. Si Kristo ang Lord, King of Kings, and Lord of Lords. Mamamatay ka pa riyan. Parang yung universe. Parang si Jesus. Doon sa baptism niya, doon sa tubig. So, sino yung dadat ng buhay? Eh di yung kayo at ako na kung saan dumana sa Gospel of Christ, dumaan pa sa Gospel of God. Para naman din na mahirapan yung mga kausap natin, isayin na lang. Isayin na lang Gospel. Ngayon nila yung Gospel of Christ, Gospel of God, Gospel nila. Basta't namatay ka, nilibing kasama ni Kristo, yung death, kayandan, yung gano'n ha. Bigyan na lang ng category, label, yung resurrection kay Jesus yun, yung ascension sama yun. Tapos yung Pentecost kay Jesus yun, yung isa sama yun. Lagi nagdadala naman. Mahirap mag-intindihin niya. So, sa tribulation period, sino maliligtas dyan? Siyempre, wala nang pang-rapture dyan. Yung mga Christian na naiwan, na kahit naantay, wala naman silang extra ng lagis. Kasi walang gospel of God, hindi sila dumaan sa dinaanan natin. Sana nga, dadaan pa sila kung hindi pa darating ang Panginoon sa taong ito. O yan, ang pag-asa na lang nila yung millennium. Pero yung mga Christian na naiwan, hindi na rapture, millennial temple. Angelic, pwede ba sila doon? Ayaw nila, pwede ba sila sa millennial era? Pagparaiso kasama ng 144,000 Jews. Paano maliligtas sa millennium? Buka talaga. Sa millennium, maliligtas, una, yung mga wala pa sa age of accountability, tapos na buhay magulit, no second coming, kasi binuhay ni Dick yung mga kamag-anak. Tandaan nyo binuhay ni Dick, hindi ni Diyos. Kasi yung iba, hinatulan tayo, nag-judge pala siya. Talaga mag-judge tayo. Mag-judge tayo. Kasi sa rapture pala, meron na tayong power. May power and authority. At sa second coming of Jesus Christ, di ba ang nagbuhay kay Jesus ang Ama? Yes. Ang bumuhay sa ating mga dadat ng buhay, isang Panginoon Jesus, kay dead at saka living. Di ba siya po? Ang Panginoon Jesus ang magbubuhay sa atin, di ba? Ang bubuhay sa mga second coming na saints, na mga panglupa at saka pang-angelic. Under natin yan So, bubuhay natin yung mga yan. Yung iba, hindi makapaniwala. Pero hindi yung kapangyarihan natin, kundi yung nakuha natin kapangyarihan doon sa Bema. Kaya kailangan dito pala, mag-ipon na kayong kayamanan sa langit. Pero marami kayong mabubuhay. Hindi ko alam yun. So, kanina ko pinipigilan itong yung bang namoy ko. So, wala nang allergy sa sa langit. Millennium. Millennium pa naman wala na. Huwag kang lalapit sa akin. Pag nagbawang ka ko, baka masingot kita. Yari. So sa millennium, alam niyo na kung ano mangyayari. Yes, yung iaanak dyan. Sa millennium, maraming mga tao dyan. Walang family planning, walang birth control. So walang magbubuntis pero nanganganak sila. Ang itlog. So population explosion yun. Ano yung sweetheart? Tongkok. Ano yan? Thank you. Mangangamayan ako. Nangangamay matanda. Baka naman, sponsor. So, Joke lang. si Lola Daite, talaga naman na. Gusto niya, dat lang kami parehong buhay. So, millennium, wala na kayong tanong? Alam niyo kung paano maliligtas yung mga tao doon, ha? Sa dulo ng millennium, mayroon pa rin promotion. Yung mga natural, pwede maging angelic. Yung mga angelic, pwede maging glorified. Yung mga angel, pwede, mag-glorify na sila. Pero under nyo lahat. Doon ka na maghari-hari, adik. Ako, hindi pa nga natin na-scratch yung surface. Sa totoo lang ako, kaya ganito ako. Siguro, naitatanong nyo kanina, ba't lagi ako nag-aantay?
Alam ko to eh. Ano mahantayin mo dito sa daigdig? Of course, masipag ako, nagpipinda ako, very productive. Pero, anin ko yan, di ba? Ang pangarap ko, walang kamatayan. Immortal, di ba? So, immortal ako eh. Immortal kayo eh. Ayaw mo yun? Gusto mo. Sa pelikula nga, pinagmamalaki ng mga Nephilim, immortal sila. Yan, pupunta pa rin sila sa dagat-dagat. Tayo, hindi. Nabibilib nga ako sa mga Superman nyo. Wala yan ah. Mga fallen angels eh. Ang kabiliban nyo, ang Panginoon Yesus, ang nagbigay sa atin ng kaligtasan. At na yun, tatamasahin na natin. Talagang hero natin. Yan ang pag- At saka hindi pwede magkamali yan. Mga tao sinungaling pero ang Diyos hindi. Bibigyan nyo. Darating na siya in due time. Diba? Yes, in this time. So, sa eternity future, wala nang kasalanan, wala nang kasing kautusan, walang kasalanan, walang kamatayan. Forever, darami ng mga tao. Promotion ng promotion, angelic, glorified. Pag naran na ang lahat ng universe na nape-perceive nyo doon sa New Heaven and New Earth, yung glorified na, yung Mother Universe, mabubuhay na yan. Pag nabuhay na yun, simula na naman tayo. Nadarami na naman ang Mother Universe, etc. Ganyan. Imagine nyo gaano kalaki yun, gaano ka-majestic yun. Tapos ang nag-aari doon kayo, sa piling tayo ng Diyos sa mga nagbigay ng buhay sa atin. Hindi nagkaya. So forever natin pupurihin ang Panginoon doon. Ako pinupuri ko ang Panginoon, sinasamba ko siya, hindi dahil inuutos niya na talagang samba-samba sa Diyos, pupuri siya. Kung marunong lang akong mag-compose ng music, umawit pa talagang umawit ako lagi. So, na lang, sinasarili ko na lang yung minsan ayaw kong mag-lecture masyado ng emotion. Sumasabog yung dibdib ko dyan. Sabihin nila, hindi ako lalaki. Pero hindi kinakaya yun. Minsan talaga naiiyak ako. Kahit na minsan pinipigilan ko. Hindi nga kasi yung glory. Sobra ka na lang astig. Sobra na lang di maning puso. So, anong hindi natin alam, di ba? Alam natin ang Panginoon. Thanks Jesus. Church, ang eternity, eschatology, lahat na. Alam natin yung style ni Satanas. Doctrine of Satan, doctrine of alam natin ang sanlibutan. Magugunaw lang ito. Babalitan sa millennium. Tapos wagunahin ulit. Baang langit, baang lupa. Alam na natin, lahat ng philosophy, sa mga theologies, lahat na ng invento sa daigdig. Ang araw-araw, nire-review ko, baka mamaya mayroon akong mga blind spot. Wala eh. Lalo akong lalapit talaga sa Diyos, sa Panginoon Jesus. Through Christ, through the Holy Spirit na nasa church. Every time na nire-research ko lahat ng karunungan sa daigdig. Yun, perfect. Oh, say something. Say something. Si Billy daw. Kaya nga po kailangan natin maging intact sa kamalian natin sa gospel of God. Hindi tayo liliban doon, kundi nakapokus po sa lahat ng pagkakataon. Perfect. Perfect. Si Dick. Yun. Matindi po yung pag-asa po na hinihintay po ng mga may gospel po. Amen. Yun. Bagong katawan na din. Immortal. Yung bagay, wala nang kamatayan. Ko? Malupit po. Walang kamatayan, no? Pagod eh. Parang nakikinita ko na si Dick. Samantalang dito, pagkatapos ng Pasko, manlalata na yan. Pagkatapos ng holidays. Nangawit sa kain. Tapos pasok na naman sa school, sa trabaho. Gantay na naman another holiday. Eh doon walang intong holiday. So, everyday. Parang hindi ng parindi. Balik. Pasarap ng pasarap, paganda ng paganda. Kasi walang namamatay doon, walang nasisira. Walang subject ng second law of thermodynamics. Puro progressive. Progressive. Kaya kung di man ako nagtagumpay sa aking career dito bilang artist, prayer ko sa Panginoon, gawin mo akong artist sa kabila. Aulo. May exhibit nung kuya siguro. Exhibit yan. Lalaki na. Magawa ka na, mga designing. Lahat na, kompleto na doon. Amen. Amen, kuya. Amen. Lahat ng mga frustrations natin, alam na Lord yan. Alam naman ni Alam Lord. ng Panginoon yung ating kabiguan. Frustration and obsession natin. Romans 8:18, yung kanya-nanyang mga kamalasan dito, kapigatian, hindi pwede compare. Sa darating na kaluwalhatian ay bibigyan ng Panginoon any moment now. Amen. Amen. Ano na? Sabihin ka pa. Hindi, sagit lang po. Kung yung sinabi nga po ni Lolo,
halos lahat talaga alam na po ng church. Ibig sabihin po, malaki po talaga yung chance na dumating na po talaga mag-rapture. Ayun lang po yung sabihin ko. Mga Jonah, tandaan mo, nang tinatanong ang Panginoon dito kung ano yung karapatan niya. Ba't niya ginagawa yung ginagawa niya. Hindi naman siya nakatuwir ng philosophical at theological. Wala siya maraming sinabi. Sabi niya, Jonah. Yun lang. Alam kasi ng mga Udyo kung sino si Jonah. Yun yung nilaman ng isda na kaya huwag kang lalapit kayo nilaman ng isda for 3 days, 3 nights na nilalarawan ng Panginoon Yesus ni Jonah. Yes. Kasi nung sinabi ng Panginoon yung si Jonah, ang aking authority, dead burial yun resurrection na siya. Gospel. So ikaw Jonah at ang gospel isa. Hindi aksidente na dyan. Amen. Tama, salita ka Isda. Ano lang? Ano naman siya, itong Imago Day. presidente. Mags, ang ganda ng lecture talaga. Exciting nga po. Kuya. Excited kasi. Parang sa'yo rin yun Image of God. Kaninang dinis ka. Imago Day. Imago Day po Pangalan mo, Imago Day. Sino ba nagbigay ng pangalan Kayo lang. Ando si Mother Universe, nag-inasikaso tayo. O ikaw, Imago Day. Yun lang akin, exciting po kasi talagang ito na. Tsaka marami ng mga signs, marami ng mga ito po nangyari sa paligid. Ito na talaga yun. Ayun ang gusto mong itsura pag bago ng O yan, Mago. Ayun, konting okay lang po. Konting okay. Kaya yung mga tabak-taba eh. Tanggal siguro yan, no? Pagbagong katawan, no? Mangyayari na yun mag Talagang Mr. Universe. Last word. Okay, last word ko kaya. Sikura ko yan? Ha? Sikurak? Kasama natin Sikurak ko yan dito. Kurak ko? Kurak. Salita ka. Okay. Hindi na tatagal dito. Hindi na tatagal na talaga. Ay kuya, hindi na daw tatagal. Rapture na po talaga. Darating talaga. Darating at darating. Amen. Kurak. Ikaw, Marvin. Ako, kuya. Si Dick, si Dick. Kuya, ano lang. Di kuya, kaya pala sinabi sa atin kuya na in everything give thanks. Kasi kuya, yung kanina nilalahad mo yung kuya. Siyempre, hindi na lang namin talaga mapigil ang aming emosyon. Talagang napakaganda ng plano ng Diyos. Masyado lang talagang, alam mo na, dahil nga po may satanas. Talagang inaano tayo, yung minimislead tayo. Pero ang plano ng Diyos, napakaganda. Sa simula pa kuya, talaga ang wala siyang nais talaga sa atin. Kundi ibigay lang talaga yung plano niya. Lahat kuya. So, parang kasintahan na lalaki na love, bibigay sa atin. Kahit na ano pa yan. Kaya kuya, salamat po sa inyo. Talagang pinaluwanan nyo, napaka buti nyo talagang ano sa amin na tigapagturo. Makasama po ni Lola Day, kasama dito. Tsaka po ito yung sinasabi natin kuya, ano yung kapigatian o pain na i-compare doon sa kanina diniscuss nyo kuya, paano natin ma-compare? Kaya yung mga nauna sa atin, kahit pugutan ng ulo, wala. Wala eh. Di ba kuya, kumakanta. Kahit na yun, itong natitirang araw natin, kahit anong mangyari. Basta lahat ng mangyari sa atin, mayroong karampatang reward. Yes, kuya. Maraming salamat po kuya talaga. So, pag-ipon pa, konting panahon, konting oras, laban po kuya. Sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. 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 Salamat.